Ang topic natin ngayon ay tungkol sa US citizenship, kung paano ako nag-apply at paano ko siya naipasa. So guys, bago ko simulan yung requirements niya, explain ko muna sa inyo, ang video ito ay based sa experience ko. Lahat naman tayo na Pilipina ay iba't ibang petition ang ina-applyan sa USCIS. So magkaiba talaga tayo. So sa akin guys, pagkatapos ko na ma-expire yung green card ko na 2 years, 90 days before, nag-apply na kaagad ako ng US citizenship. Ang mga requirements for US citizenship, number 1, at least 18 years old. Pangalawa, you are able to speak English, read, and write. Pangtatlo, green card holder ka. Pang-apat, kailangan married ka sa US citizen. Pang-lima, eligible ka sa naturalization. At yung pang-anim, yung mag-fill out ka ng Form N-400. Yun ang application for naturalization. So be aware guys, bago kayo magprinta, kailangan recent version siya na form. So kailangan pag na-submit mo na yan sa USCIS guys, meron silang where to mail. So lahat tayo na iba't ibang state, meron tayong lockbox kung saan natin siya i-email. So punta lang kayo, mag-search kayo, meron dong chart kung saan kayo na state, kung saan ninyo isubmit yung form ninyo. At pwede ninyong email through FedEx, sa post office, or sa DHL. Pagkatapos nyo ma-submit yan guys, meron kayong matatanggap na receipt na galing sa USCIS. Magpapadala sila sa iyo after mga 2 weeks. So, depende yan. Meron kayong matatanggap na appointment sa biometrics na naman. Pupunta kayo doon, mag-fingerprints kayo, at mag-check na naman sa background ninyo. Katapos kong mag-biometrics guys, ay humingi ako sa kanila ng booklet na para pag-aralan ko yung mga questions. So, meron silang 100 questions guys na kailangan alam mo yung sagot kasi nga gusto mo magiging US citizen. So, kailangan alam ninyo ang history dito sa USA. Kaya humingi ako at hindi lang yan, pagka naman, nag-research ako, pwede ka naman mag-print sa computer ng questions and answer, tapos parang plus card while umalis, nagpasyal, or kumakain sa labas, meron kang flashcard. Yun ang ginagawa ko while yung asawa ko ay nag-questions. Sinasagot ko, meron flashcard. So, nakakatulong talaga sa akin ang flashcard guys. Kaya madali lang sa akin. Pagkatapos yan sa appointment mo sa biometrics, na naman sila ng schedule sa iyo na for interview. So, sa interview naman guys, kailangan huwag kayong matakot. Relax lang kayo para hindi kayo ma-mental block dyan. Kailangan cool ka lang. At least confident ka na nag-aral ka naman, pinag-aralan mo yung 100 questions. So, sa interview ko guys, bago ako umupo, nag-o-taking na ganyan. Mayroon silang sasabihin, tapos mag-repeat ka sa kanila. At yan na, nakaupo na ako. So, ang nila sa akin guys, yung interview, yung una guys, pinabasa nila ako, read. So, nag-reading ako. So, ayan, okay na reading. Pagkatapos yan, meron akong writing. So, nag-writing na naman ako. So, sinasabi niya yung English, tapos sinulat ko yung yung sinasabi niya. At pagkatapos na naman yan guys, ay yun na, yung civic test ang ginawa niya. So, unang question niya guys, nag-question siya sa akin, nasagot ko yung unang question.
So sa pangalawang question, naisagot ko din. So sa pangatlo na naman, nag-question siya, naisagot ko. So after sa tatlong kong questions guys, so nag-stop na siya. Nalalaman kaagad guys na ganyan. Ina-announce kaagad niya kung ang outcome niyan guys, kung pwede ka bang i-granted sa US citizen or i-continued or ma-denied. Sa akin guys, sinabi congratulations. So nakapasa ako, granted yung US citizen ko. So ang saya-saya ko guys, at sinabihan ako ng officer doon na kung gusto ko ba daw na yung pangalan ko ay palitan. Pwede pala yan guys dito sa US. Pero sinabi ko hindi. Yung name ko, yun lang. So, at hindi lang ako swerte that day guys. Kasi minsan, pag nag-granted ka na as a US citizen, meron silang oath ceremony. Kaso that day, wala silang oath ceremony that day. So, bumalik ako para mag-oath ceremony na ako guys. Kaya super excited ko talaga nung nagiging US citizen ako kasi nga ginawa ko talaga kaagad. Hindi ko sinayang ang oras. Nagmamadali talaga ako na magiging US citizen kasi nga yung parents ko ay pinitisyon ko sila na makapunta sa US. At sa awa ng Diyos, nakapunta naman sila sa US na petition ko kaagad silang dalawa at na-experience nila na makarating dito sa US. So, yun lang ang tips ko sa inyo guys para naman kayo ay merong ideas dyan mga Pilipina. At sana ang video ito ay nakatulong sa inyo at paki-heart kung nagustuhan ninyo ang video ito at paki-share naman sa iba para naman makatulong ako sa mga Pilipina dyan na nakapag-asawa ng mga foreigner na dito na manirahan sa USA. So, good luck everyone sa lahat ng mga Pilipina dyan. Good luck sa inyo. Until next time, this is Angel May, Bisaya American. Ay kabaw! Bye-bye!